we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. At Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, kanyang salita. Magsabi nga pa, mag-thumbs up po. O, naka-off ka pala. Magsabi ng amen. Ay, naka-mute pala. Ay, buti dala si Pemelen. Nag-thumbs up. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa isang mabiyayang takip silim po sa atin lahat, maulan na takip silim po sa atin ngayon. Ewan ko kung umuulan dyan sa inyong lugar, pero dito sa aming lugar ay talagang umuulan. Hallelujah. Biyaya ni Lord yan. Amen. Nawaglit sa isip ko na Sunday pala ngayon. Dahil ang gawain ng may hawak na gawain ngayon ay panggabi sila. Panggabi yung gawain nila sa Olonga po, kaya hindi sila naka-join ngayon. Wala rin nakapagpadala ng kanilang outline o ng preaching, kaya ang inyong abang lingkod po ang gagamitin ngayon. Salamat dahil sa gabing ito, sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo gaganap ng ating Sunset First Watch Prayer. Day 258 na po tayo. Wow, praise God. 258 na po tayo. Gamit po natin ang platform ng Zoom. At salamat sa mga kamanggagawa na ka-join na ngayon. 21 pa lang tayo. Amen. Pero salamat sa Diyos at pinili natin ito na tayo ay mapabilang sa 21 na yan. Gamit po natin ang platform ng Zoom at naka-Facebook live streaming na rin po tayo sa kapaintulutan ng ating mga tigapanguna sa buhay ng ating Spiritual Director Bishop Rosem Nacerlo na siyang kasama din po natin ngayon. Kasama rin si Pastora Glory at sa mga kamanggagawa na nagda-download ng gawain natin sa FB Live, nag-upload, download, upload, amen, sa YouTube, TikTok at Spotify. Hindi lang puro sayaw lang makikita natin sa TikTok ngayon. Naroon na rin na i-upload na rin doon yung ating gawain sa Facebook Live. Kaya kung hindi ka makapanood ng FB Live na wala na, after 30 days, kasi after 30 days, buburahin na ni Meta ito, mapapanood pa natin yung preaching sa YouTube o kaya sa TikTok o marinig natin sa Spotify. August 16 na po ngayon, 2026. At ang inyong abang lingkod ang gagamitin maghayag ng salita ng Diyos. Ang topic po na ibinigay sa atin ng Diyos ngayon ay tungkol sa pagmamahal natin sa kanyang salita. Teka, hindi ko pa pala na i-share. Okay, i-share ko muna. Una, sa Facebook. Okay, ayun na po. At pangalawa, i-share ko rin po sa ating mga kamagawa sa Zoom. Yan. Okay. Yan na po yung ating sinabi kanina. Nasa screen na po natin yung ating pagbubulay-bulayang salita ng Diyos. And I'm praying na maunawaan natin yung nais ipabatid ng Diyos sa atin ngayon. Ano yon? Ang ating pagmamahal sa kanyang salita. Amen? Loving God's Word. Kaya ang tema na sasagutin natin sa gabing ito na ating pag-aaralan, how can we show that we truly love and value God's Word? Okay? Talagang, kanina rin, yan din yung aking mensahe din sa POF sentro. Amen? Okay? Kaya tignan po natin ang teksto na siyang pamilyar na po sa atin lahat, na mababasa po natin sa Aklatang Awit 119, verse 159 to 168. Ganito po pagkakasulat. Sabi sa verse 59, nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. Verse 60, 160.
Ang buod ng kautos ay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Mga taong namumuno na kulang sa karunungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. Verse 162, dahil sa pangako mo, nagagalak yaring buhay katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Verse 163, ang anuman dito too'y muhi ako'y nasusuklam. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. Praise God. 164, araw-araw, 7 beses akong nagpapasalamat sa lahat ng kahatulang matuwid mong iginagawad. 165, ang pagmamahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag na tao ito ay hindi na mabubuwal. Verse 166, hinihintay kita, O Yahweh, upang ako'y iligtas. Sa lahat ng iyong utos ay aking ngang tinutupad. Tinutupad ko ang utos ng lahat mong mga aral. Buong pusong iniibig ang buong mong kautusan. At ang huling verse, sinusunod ko ang iyong kautusang mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mong namamasdan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo sa madaling yumuko at manalangin. Ama namin may biging na sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Humingi po kami ng iyong patnubay sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong makapangyarihan salita. Sa oras na ito, Santong Espiritu na siyang aming dakilang tagapagturo. Pangunahan mo po ang aming gagawin pag-aaral para sa lahat na makakapakinig ng aral ngayon, masabi nila, mahal nila ang iyong salita. Dahil naniniwala kami, O Diyos, nasa salita mo, nasa ebanghelyo, nasa mabuting balita ang iyong kapangyarihan sa mga iniligtas mo, Lord God. Kaya Lord, hayaan mo, maranasan namin ang kapangyarihan ito mula sa iyo. Gamitin mo lamang po ako bilang iyong mouthpiece. At ulitin ako nga amin, apart from you, Lord God, I can do nothing. Kaya Lord, hinahangkin na po namin ang isang matagumpay na gawain sa oras na ito. Binabalik namin ang kaparangan sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Praise God. Unang-unang talata pa lang, makikita po natin. No? Ang sabi doon sa 159, nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Wow, praise God. Iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. Amen. Kaya mga kapatid ko, maraming bagay ang sinasabi nating mahalaga sa buhay nating ito. Tama po ba? Siyempre, unang-una, sinasabi natin, mahalaga ang ating pamilya. Pangalawa, marahil mahalaga ang ating work, trabaho. Dahil di tayo kikita, di tayo kakain pag walang trabaho, sabi ng iba. O kaya naman sa mga lingkod ng Diyos, mahalaga ang ministry natin. Kaya naman iba, mga estudyante kasama natin, mahalaga pa rin ang mahalaga ang pangarap. Kaya naman mga taong mahal natin. Pero tandaan natin ito, may isang bagay na dapat higit natin pahalagahan bilang mga anak ng Diyos, ha? Ano yun? Ang kanyang salita. Bakit? Dahil ang Biblia ay hindi lamang isang ordinaryong libro ito. Ito ay salita ng Diyos na nagtuturo sa atin kung sino talaga siya, kung sino talaga ang ating Diyos, at kung sino rin tayo, at paano tayo dapat mamuhay, at kung paano tayo makapanitiling matatag sa gitna ng pagsubok. Kaya base sa panulat ng psalmist na ito, ay tuturuan tayo ngayon, kapatid, na magmahal sa salita ng Diyos. Hindi lang natin ito basta binabasa, kundi dapat iniibig natin ang bawat salita, lalo na kung ito'y may mga pangako sa atin. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hindi na natin papakatagalan ng intro. Sagutin na po natin yung tanong. Paano natin may papakita ang tunay nating pagmamahal at pinapahalagahan ang salita ng Diyos? How can we show that we truly love and value God's Word? Unang gagawin po natin, okay? Love God
love God's word because it preserves and give us life. Ang salita pala ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng spiritual direction. Yun yung na salitang preserve and give you life. Nagbibigay ito ng buhay sa atin. Saan natin mababasa yan? Sinabi yan sa aklat ng Awit 119 verse 159 to 160. Nalalaman mo, O Yahweh, mahal ko ang iyong utos. Iligtas mo ako ayon sa pag-ibig mong taos. Verse 160. 160. Ang buod ng kautos ay batay sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Praise God. Doon pa lang mararamdaman na natin, kapatid, na talagang dapat natin mahalin ang salita ng Diyos dahil nagbibigay ito sa atin ng spiritual direction. It preserves and give us life. Nagbibigay ito ng buhay. Sinabi ng sumulat na ito, hindi niya ikinahihiya, ipahayag ang kanyang Diyos. Amen? Naniniwala pa ba tayo ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago? Opo. Yan po yung dahilan kung bakit patuloy tayong nag-aaral ngayon ng kanyang salita. Amen? Hanggang sa pagputi ng buhok natin, ang narinig natin salitang ito, hindi ito mababago. Because God's word does not change. Kung paano ang Diyos natin ay hindi nagbabagong Diyos, ganun din ang kanyang salita. Tama po ba? Kaya ang opinion ng tao, maaaring mabago ngayon. Yung kultura natin, maaaring mabago din. Ang standard ng mundo ay nakikita na natin, nababago na. Ngunit tandaan natin ito, ang salita ng Diyos ay mananatiling totoo. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Ang salita ng Diyos, nagbibigay sa atin kung paano tayo mamuhay ng tama sa kanyang harapan. Malalaman natin yung righteousness ni God. Paano natin malalaman ang katuwiran ng Diyos? Through His Word. Amen? Kaya ano dapat natin gawin? Read your Bible. Always listen sa mga preaching, lalo na tiga Prayer of Faith Church ka. Syempre, doon tayo nakatutok doon sa ating statement of faith. Hindi tayo magpipreach outside doon sa ating statement of faith na pinangahawakan. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang salita ng Diyos lagi ang ating basihan. Kasi yan ang totoo. Amen? Wala na. Magsasabi pa ang libro na sila ang tama, kundi ang Biblia. Amen po? Kaya, tama sinabi ni Apostol Juan sa aklat ng John chapter 6 verse 63. The words I have spoken to you, sabi ng ating Panginoong Hesus, they are full of the Spirit and life. Puno ito ng Espiritu at ng buhay. Kaya madalas natin sinasabi, katulad din ng sinabi ng ating Panginoong Hesus nang siya'y tuksohin, na ang bato gawin daw niyang tinapay. Ang sagot ng ating Panginoong Hesus sa kanya? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga saan? Sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dapat ganun natin pahalagahan ang salita ng Diyos. Lagi ko pa ulit-ulit sinasabi, kahit gaano pa yung kaganda cellphone mo, kahit iPhone pa yan, kung hindi naman yan naka-charge. Amen. Malolobat yan. Tama po ba? Ganon din ang ating buhay spiritual. Maaaring marami tayong activities, ministry, trabaho, negosyo, pamilya, family responsibility. But if we neglect God's word in our life, definitely, manghihina tayo sa ating spiritual na buhay. Kaya huwag natin kakalimutan ang salita ng Diyos. Mahalin natin ito. Bigyan natin ito ng pagpapahalaga. Because God's word
is spiritual nourishment of our soul. Wala nang ibang pagkain ng ating kaluluwa, kundi ang salita ng Diyos. The Word of God is spiritual nourishment for our soul. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung tunay natin mahal ang salita ng Diyos, hindi dapat natin ito every Sunday lang nakikinig. O kaya naman may Bible study. Dapat araw-araw. Kaya biyaya nga ni Lord, may platform tayong ganito. Bawat araw, may 2 preaching tayong narinig. Isa sa Bukang Liwayway at isa sa Takip Silim. Abatan natin yung pananghaliang tapat. Amen. Na magkakaroon tayo. We're still praying. Loobin ni Lord, maiganap natin yon. Marinig natin doon mga testimony ng mga kamanggagawa natin. Kung paano ang buhay nila ay na-transform. Amen? Dapat magkaroon tayo ng regular na panahon para sa salita ng Diyos. Kapag pakiramdam mo na, kapatid, nanghihina ka na, back to basic. Back to the Word of God. Amen? Kapag lito-lito ka na, hindi mo alam gagawin mo, balik ulit tayo sa Word of God. Kapag minsan napanghihinaan ka na, na-discourage ka na, balik ulit tayo sa salita ng Diyos. Pwede ba yan? The Word that gave strength to God's people in the past can strengthen us today. Kung paano pinalakas yung mga unang naglingkod sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, ganun din tayo palalakasin sa kapanahunan natin ngayon. Hindi siya nagbagong Jesus. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya anong gagawin natin? May regular ba tayong oras? Araw-araw ba tayo nagbabasa? Iniisip ba natin siya? Wow. Yung pagdalo niyo maaga kanina, talaga. Si Pastor Eugene, una kong nakasama, umaawit kami. Nasa victory liner siya. Hallelujah. Pauwi pa lang. I mean, galing sa gawain. Okay? Nag-praise, nagpuri na kami kay Lord. At sinundan kami ni Sister Manay at ni Ate Kim. Salamat sa buhay ng mga manggagawang ito. Appointment time natin, 6 o'clock. Hindi 6:30, hindi 7. Hallelujah. Hinihintay tayo ni Lord ng 6:00. Amen. Kaya huwag tayong malilate. Gusto natin, pag nag-pray tayo, answered prayer kagad. Pero kapag sa gawain ni Lord, nahuli natin siya. Kahit nasa victory liner ka, on mo yung Zoom mo. Masimulan na natin yung gawain. Tama po ba? Pangalawa, nais ituro ng Diyos sa atin kung paano natin may papakita ang ating tunay na pagpapahalaga, tunay na pag-ibig sa kanyang salita. Pangalawa, sabi sa atin sa verse 61 to 64, hold on to God's word when you are under pressure. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Kung sa mga oras na ito ay parang under pressure tayo. Pag sinabi natin under pressure, parang punong-puno tayo ng mga persecution, temptation, amen. Kaya hindi lang yung pressure na talagang itinutulak tayo palayo sa harapan ng Diyos. Kaya dapat lalo natin panghawakan ng salita ng Diyos. Amen. Dumarating talaga. Kung babasahin natin yung verse 61 to 64, anong sabi sa atin doon? Balikan natin ang pagbasa. Ang sabi sa 61, mga taong namumuno na kulang sa katarungan, usigin man nila ako. Anong sabi ng psalmist? Susundin ko'y iyong aral. Dahilan sa pangako mo, nagagalak yaring buhay. Katulad ko ay taong nakatuklas noong yaman. Wow, praise God. Nakatuklas tayo ng kayamanan. Amen. 63, saan naman di totoo, muhi ako't nasusuklam. Ang tunay kong iniibig ay ang iyong kautusan. At ang muling verse 164, araw-araw, 7 beses ako nagpapasalamat. Praise God. Sa lahat ng kahatulan, matuwid mo'y iginagawad. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ba natin dapat pasalamatan ng Diyos bawat oras? 7 hours, tama po ba? Okay, 7 hours, 7 times yan nagpapasalamat. Araw-araw. Ikaw kapatid, ilang beses ka magpasalamat sa Diyos? Palagay ko 3 times a day. Kasi yun ang oras ng pagkain.
O kaya naman, pagising, Lord, thank you. Patutulog, Lord, thank you. O, Pita, di may 5 beses ka. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hold on. Don't give up. Habang ang salita ng Diyos hawak natin, pinamumuhay natin, ano man dumating bagyo, meron tayong matibay na pundasyon. Amen? Ano man persecution, yung mga tao talagang mapang-api, o kaya naman mapanghangad, o kaya naman may mga tao talagang sakim, gusto nila kanila lang. Huwag kang mag-alala. Kasama natin ang Diyos. Kapag nasa pressure na tayo, minsan madali talagang mag-compromise. Pero sabi ko nga, kapag may pressure tayo, sa ating work, sa ating pamilya, sa ating paligid, kahit sa ministry natin, maaari nating sabihin, okay lang. Okay. Pero tandaan niyo po ito. Sa Bible, ang salita ng Diyos sa atin, ang sabi niya, lahat ng mga bagay na ito ay may layunin ng Diyos. Kaya anong gagawin natin? Sabi ng psalmist, I will hold on to God's word. Ganun din tayo. Dili-diliin natin to araw at gabi. Sabi ni Joshua, tama po ba? Meditate therein, day and night. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ganun ba natin pinapahalagaan ang mabuting balita sa buhay ng bawat isa sa atin? Nakita naman natin yung nangyari kay Daniel, no? Pinakain siya sa, tinapon siya sa kulungan ng mga leon. Tama po ba? Dahil anong kasalanan niya? Kasi pinagbawal ng hari na manalangin sa ibang Diyos, kundi dapat siya lamang ang sa kanyang magdasal. Pero hindi ginawa ni Prophet Daniel yun. Okay? Kaya ang hatol sa kanya, itapon sa kulungan ng mga leon. Sa layon din. Okay? Pero natakot ba siya? Hindi siya natakot. Kasi alam niya, ililigtas siya ng Diyos. Dapat ganun ka rin. Whatever persecution, minamalit ka man, inaaway ka man, binabato ka man, huwag kang mag-alala. Nariyan ang Diyos magliligtas sa atin. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, minsan kasi talaga kahit sa trabaho natin, o kaya naman sa workplace natin, okay, lahat ng mga kasama natin doon, gumagawa ng isang bagay na alam natin hindi tama sa salita ng Diyos. Tama po ba? Sasabay ba tayo sa ginagawa nilang mali? Okay? Dapat hindi natin sang-ayunan yun. Kasi sinasabi na, huwag kang masyadong religyoso. Okay? Masyado ka namang killjoy. Kasama ka ba sa mga taong nagjo-joke ng green joke? Tama po ba? Kasama ka ba sa mga taong na gumagawa ng mga vices na ikaw naman ay may salita ng Diyos? Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, minsan may pressure talaga. Naalala niyo po ba yung isang madaling araw na naibahagi ko sa inyo? Na merong isang lalaking mayaman na sumakay sa eroplano at napaupo siya sa isang exclusive na bahagi ng eroplano. At doon pala ay libre ang inumin. Okay? Para bagang ibinibigay sa kanila. At pilit siyang pinapainom ng flight stewardess. Sabi nito lalaking mayaman, hindi ko iinumin yan kasi hindi ako umiinom ng alak. Bumula ulit, dalawa na silang bumalik, pilit talaga. Hindi, libre po ito, wala po itong bayad. Okay. Pero hindi pa rin siya uminom. Talagang pinipilit nila na painumin siya. Pero alam niyo, sabi nitong lalaking mayaman na ito, sige, iinumin ko yan. Pero, painumin niyo muna po ang piloto. O, di ba? Di sabi ng mga flight stewardess doon, saka yung kanilang boss, ay, hindi natin pwede painumin yung piloto. Kasi pag pinainom natin na lasing, magkakras sa eroplano. Sabi nila. Gano'n naman pala eh. Ayaw niyong painumin yung piloto, tapos ako gusto niyong painumin. Ako rin, kapag uminom ako, magkakras din ako. Babagsak ako sa harapan ng Diyos. Amen. Kailangan magbantay, katulad ng ginagawa ng piloto. Kailangan bantayan niya yung paligid. Okay? Ang kanyang dadaanan. Ganun din ako. Binabantayan ko rin ang aking buhay para hindi ako
magkamali sa harapan ng Diyos. See? Alam niyo po ba, hindi siya nag-compromise. Alam niya ang salita ng Diyos. Kaya ang tunay na nagmamahal sa salita ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, nasusubok yan. Hindi kapag madali ang buhay, nasusubok yan kapag may pressure. Tama po ba? Kapag may temptation, hold on to the Word of God. Kapag may persecution, hold on to the words of God. Kapag may kalituhan, hold on to God's Word. Kapag may pressure to compromise, yung talagang libre, tama po ba? Mapapainom ka talaga. Hold on to God's Word. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag mong ipagpalit ang katotohanan ng Diyos para sa temporal na approval ng tao. Isa na pagpapalit natin yan eh. Maaring mawalan ka ng approval ng tao. Ngunit, hindi mo kailanman pagsisisihan yan. Because, hindi tayo man's pleaser. We are all God's pleaser. Ang gusto natin mabigyan ng kaluguran kung bakit tayo dumadalo ngayon para i-please natin si God. Amen? Napi-please ba natin si God? Sa oras na ito, masaya ba si God? Nakikita niya tayo? Amen. Kaya anong dapat natin gawin? Kapag ang pagsunod sa salita ng Diyos ay parang may kapalit na pressure, don't worry. Manatili tayong tapat hanggang wakas. Dahil alam natin, ang sino mang magiging tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. At papunta na tayo sa panghuli. Napuntos natin. Anong sabi? Live according to God's word with wholehearted commitment. Saan natin mababasa yan? Mula sa verse 165 hanggang 168. Kung babalikan natin ang pagbasa, sige po, basahin ko na rin para maintindihan natin kung saan galing yung ating puntos, no? Bagamat 4 minutes na lang naiwan sa akin. Ang sabi, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na nabubuhal. Hinihintay kita, O Yahweh, upang ako'y iligtas. Ang lahat ng iyong utos ay aking ang tinutupad. Tinutupad ko utos at lahat mong mga aral. Buong pusong iniibig ang buong mong kautusan. At ang huli, sinusunod ko ang iyong kautos at mga aral. Ang anumang gawin ko ay kita mo't namamasdan. Wow, praise God. Purihin natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang pangatlong puntos natin ngayon ay nagsasabi sa bawat isa sa atin, mamuhay tayo na ayon sa salita ng Diyos na merong buong pusong commitment. Amen. Dito makikita natin ang pinakamahalagang ebidensya na mahal talaga natin ang Diyos. Ano yun, Pastor? Sumunod. Amen? Yung pagsunod natin, yung obedience natin, yan yung wholehearted commitment natin sa Kanya. Hindi sapat na sabihin natin, Lord, I love you. Mahal ba talaga natin si Lord? Mahal ba talaga natin ang Kanyang salita? O yung Word of God, intellectual lang? Iniyayabang mo, marami kang alam na Bible verses. Tandaan niyo po, hindi sapat na marami tayong alam na verses. Hindi sapat na lagi lang tayo nakikinig ng preaching. Dapat ang tanong, pinamumuhay ba natin yung narinig natin salita ng Diyos? Amen. At para maipamuhay natin yan, kailangan sumunod tayo. Kaya ang tunay na pagmamahal sa salita ng Diyos ay nakikita saan? Sa pagsunod. Amen? Kaya tandaan natin ito. Ano ang resulta? Nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan. Yun ang sabi. Great peace have those who love your law. Sabi ng psalmist yan. Yung peace na tinutukoy dito, hindi ibig sabihin, wala nang problema, ha? Okay. Ang ibig niyan sabihin dito, may inner stability tayo. Dahil alam natin, nasa tamang landas tayo. Alam natin, kasama natin ang Diyos. Ano pa i-worry mo? If God is with us, who can be against us? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, makukulit na naman uli. James chapter 1 verse 22, lagi na rin po natin narinig ito. Huwag tayong papayag na tigapakinig lang tayo ng salita ng Diyos.
Ang gusto ni Lord, hindi lang tayo tigapakinig, kundi we are doer of His word. Do what it says. Gawin natin. Lagi natin sinasabi, Lord, mahal kita, mahal kita. Pero, hindi ka naman sumusunod sa kanyang utos. Hindi mo siya tunay na mahal. Kasi yun ang sinabi, lagi ko na rin narinig, memorize nyo na rin marahil ito. Lagi ko na rin naibibigay sa inyo, yung John chapter 14-15. Sinare ko rin kaninang umaga. Kung talagang mahal natin si God, anong gagawin natin? Sumunod tayo sa kanyang mga utos. Mga kapatid ko sa Panginoon, willing ba talaga tayong sumunod? Kung yung doktor nga, tama po ba? Kapag pumunta ka ng doktor, di ba, nire-resetahan ka. Pagkatapos ka resetahan, anong gagawin? Bibigyan ka ng gamot. Babasahin yung prescription niya. Tama po ba? Tapos, iinumin mo yon. Tama po ba? May mga dosage yun. Tama po? Pero kung hindi mo ininom ang gamot na iyon, ayon dun sa instruction, hindi ito makakatulong sa'yo. Ganon din ang Word of God. Dapat, sinusunod natin yung salita ng Diyos. Hindi lang yung basta alam natin, alam ko na yan, pastor. Alam mo nga, hindi mo naman ipinamumuhay. Paano makikitang hindi pinamumuhay ng isang tao ang salita ng Diyos? Walang pagbabago sa Kanya. Amen. Kasi ang Word of God, kapag sinusunod natin ito, nagkakaroon tayo ng transformation. Amen? Kaya, it's about time, tanungin na natin ang ating sarili. Binabasa ko ba ang God's Word, ang Biblia? Pinaniniwalaan ko ba talaga ang God's Word? Baka may nagbabasa ka, di ka naman naniniwala, walang faith. Sinusunod ko ba talaga ang salita ng Diyos? Binabago ba talaga ako ng Word of God? May nababago ba sa akin? May mga tao ba nagsasabi na, uy, ang bait mo na? Wow, praise God. Amen. Meron na sila nakikitang ebidensya na natatransform ng ako. Dati magagalitin, mukha akong tigre, ngayon lagi nang nakangiti. Tama po ba? Nakikita ba ng pamilya mo yung pagbabago mo dahil may salita ka na ng Diyos o lahat na lang inaaway mo? Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang pasyunod natin sa salita ng Diyos dapat hindi ito burden. Bakit? Kasi ito yung mag-iingat sa atin eh. Kapag sinusunod natin ang Word of God, inilalagay natin ang ating buhay sa naisin ng Diyos. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Nakita natin yung attitude, yung pagpili natin, yung faithfulness natin, at yung pagsunod. Tama po ba? Yung apat na bagay na yun, nakita natin sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya, tandaan natin, huwag lamang natin dalhin ang Biblia sa ating kamay. Huwag lang nasa cellphone ang ating Biblia. Dapat, lagi natin ito binabasa, pinupuno natin ang ating puso para ito ay maipamuhay natin. Love the Word, live the Word, and let the Word transform our life. Kaya ba natin yon? Kapag tunay na minahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang Kanyang salita. At kapag minahal natin ang Kanyang salita, makikita natin hindi lamang ang ating sinasabi, kundi higit sa lahat, yun sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya it's about time, sabihin natin kay God, Lord, we love you. We love your word. Amen? Let us bow our head. Father God in heaven, maraming salamat po sa 33 minutes na kapahayagan ng iyong salita. Sa lahat na ng mga nakapakinig ngayon, Lord, pahalagahan namin ito. Kahit na gumastos pa kami, kahit ibenta pa namin ang TV namin, ang rep namin, para may pampaload kami, gagawin namin yan para maka-join sa iyong gawain. Dahil Lord, ang pakikinig namin ng salita mo, O Diyos, ay napakalaking investment. Dahil marami nang hindi nagpapahalaga sa panahon ngayon tungkol sa salita mo. Mas pinapahalagahan pa nila ang mga sinasabi ng mga influencer na hindi naman biblical. Kaya Lord, ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay tunay. At sa salita mo lamang kami mamamalagi. Salamat o Diyos sa mga kamanggagawa na naka-join ngayon sa Facebook live streaming, sa buhay nila Pastora Mean, Pastora Josie. Lord God, salamat sa buhay ng mga kamanggagawang ito. Kahit kay PMA Analisa, Lord, na nasa
PF Baray Chapter, Lord, kay Pastor Arsenio na nasa Canada. Maraming salamat sa buhay ng mga kamanggagawang ito na nakiisa sa gawain ngayong gabi. Binabalik po namin ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan po ng iyong dakilang anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at sariling tigapagligtas ngayon at magpakailanman ang lahat ng anak ng Diyos. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.